Patay na. Magagalit nito si Kapitana. Maigpit pa naman ang bilin ni Kap na confidential ang tungkol sa isyu ng aswang. Tapos kayong sumabog na. Alam pa naman ng mga residentes na may gumagalang aswang sa Barangay Santolan. Wala kayong karapatang tanungin at pangunahan ako. Kung gusto ninyong masunod ang gusto ninyo, umupo na muna kayo sa pwesto ko! Tapos! Ikaw? Ikaw ang kapitana na nagkakalat ng isyu dito sa lugar natin? Sa inyo nagsimula ang lahat? Kayo ang tumatayong leader at ina ng Barangay Santolan. Sinisira mo ang respeto namin sa inyo. Hindi mo na makukuha ang suporta namin para sa inyo. Hindi na! Ganyan nga, Kapitana. Tamang ginawa mo. Kilala mo ang lahat ng mga taong nasasakupan. Tunay kang ang isang punong barangay. Pero ang masama, abusado ka sa iyong katungkulan. Oo, aswang ako. Pero nakahanda akong magbago at talikuran ang sumpa ng aking angkan. Ikaw ang salot sa lipunan. Dapat turuan ng leksyon ng mga katulad mo. Sa Barangay Santolan, merong 2,501 na residents na naninirahan. May iba-ibang paniniwala at komento sa mga politiko na nakaupo sa pwesto. Karamihan, hindi sang-ayon sa pamamalakad ng punong barangay, ngunit ni isa'y walang maglakas ng loob na maglabas ng sama ng loob. Maraming dekada nang nakaupo sa panunungkulan ang kanilang kapitana. Magpapahinga lamang ito ng isang termino tapos babalik ka agad. Siya si Kapitana Susana. Ba, nasaan na? Ay, biglang nawala. Ang bilis lumipad. Pero mababa lang naman ang lipad niya. Sayang hindi natin nabidyohan. Pero pareho tayong nakakita lang, di ba? Oo nga ho. Hindi ako makapaniwala. Pero sigurado ako, aswang ang nakita nating lumilipad na yon. Ang tanong may maniniwala kaya sa atin? Maniwala man sila o hindi, kailangang malaman ng mga residentes, lalo na ng mga kagawad. Teka sandali, bago sila, si Kapitana muna. Yung sasabihan natin. Galit yung kapag nagbabypass. Kung gising pa, o ano, ngayon na natin sasabihin sa kanya? Baka tulog pa eh. Pero baka magalit naman pag pinagpabukas natin. Delikado yung nakita natin. Dapat pag ganitong sitwasyon mabigyan agad ng alarma ang mga residentes. Tama ka dyan, Chip. Di ngayon na dapat malaman ni Kapitana. Alerto ang mga tanod sa Barangay Santolan. 24 oras silang nagbabantay. Sila ang unang nakaalam ng lahat ng nangyayari sa loob ng barangay. Dali-daling pinuntahan ng mga tanod na on duty ang bahay ni Kapitana. Kap! Kap! Tulog na yata. Gising pa. Bukas pa ang ilaw sa loob ng sala nila. Nandito na rin lang tayo eh. Tao po! Kap! Nandito po yung mga tanod na on duty. May i-report lang po kami. Kap! Oh, ayan. Sabi ko sa iyo eh. Gising pa si Kap. Kapitanang... Ano yon? Kapitanang maganda. May i-report lang po kami. Importante lang po. Abay, this oras na ng gabi. Hindi talaga pwedeng ipagpabukas yan. Pasensya na po, Kap. Pero kanina po kasi, hinahabol po kami. Oh. Tapos, totoo nga po, kasama namin sila ni. Kasi nakita din po niya. Anong nangyari? Kap. Kap, kasi nakita namin, may lumilipad po. Inabol namin kung nasan siya pwedeng bumaba kaso bigla pong nawala.
Hindi po namin naabutan. Lumilipad. Pero nahabol nyo. Ay talagang hindi nyo mahahabol yun, lumilipad. Oo. Dapat lumipad din kayo para nahabol nyo. Ganun lang kasimple yon. Kap, sigurado po kami sa aming nakita. Aswang po ang lumilipad na yon. Aswang? Ay sigurado ba kayong aswang? Opo, Kap. Kitang-kita po talaga namin. Ang baba ng lipad niya, Kap. Para bang malapit lang dito sa atin ang pinanggagalingan niya. Aba, kinikilabutan naman ako sa sinasabi nyo. Totoo ba talaga? Naku, Kap. Tsak na maalarma ang mga residentes natin. Oras na malaman nilang may gumagalang aswang sa barangay natin. Oo nga, no. Alam na ba ito ng mga kagawad ko? Hindi pa po, Kap. Sa'yo lang po kami nag-report. Ay, ganun ba? O isa sige. Kailangang malaman muna ito ng mga kagawad. Mag-uusap kami kung anong mabuting gawin. Kami, Kap. Ano ang gagawin namin? Record mo. Siyempre ho, Kap. Pagkatapos dito, babalik na po kami sa outpost. Hindi ko na ho muna pinarubing ang mga tanod ko Baka po kasi delikado Magtanong-tanong kayo kung totoong aswang yon. Kailangan lihim kayong makibalita. Paano naman po yung mga residentes, Kap? Ako naman, Chip. Dapat wag nilang malaman. Baka magkakumusyon dito sa barangay ko. Secret lang muna natin. Secret. Agad na ipinag-utos ng Chief Tanod sa kanyang mga miyembro ang utos ni Kapitana na gawing confidential ang tungkol sa kanilang nakita. Ngunit kinaumagahan, kalat na ang balita tungkol sa aswang. May aswang nga! Hindi ba kayo naniniwala? Mga tanod mismo nakakita. Kasama sa nakakita si Lani. Naku, tsak, totoo yun. Kung totoong may aswang, siguradong hindi yan taga rito sa Barangay Santolan. Marami ng paupahan dito sa atin. Sigurado, isa yun doon. Baka nga. Berto! Chip! Berto! Lani, ang aga naman ang pagpapatawag ni Kapitana. Hindi pa ako nagkakape. Ikaw agad ang pinuntahan ko. Alam mo ba, kalat na dito sa atin ang tungkol sa aswang. Ha? Paano? Mali ko. Akala ko ba confidential ang tungkol doon? Patay na. Magagalit dito si Kapitana. Mahigpit pa naman na ipinagbili ni Kap na confidential ang tungkol sa isyu ng aswang. Tapos kayong sumabog na. Alam na ng mga residentes na may gumagalang aswang sa Barangay Santolan. Tayo lang naman ni nakapang nakakaalam tungkol sa nangyari kagabi. Kung hindi ikaw, aba, lalo namang hindi ako. Kung ganun, sino? Baka may ibang nakarinig sa ginawa nating pag-report kay Kapitana kagabi. Malamang yun, Chip. Alangan namang si Kapitana magkalat ng tungkol sa aswang. Tsak na ipatatawag ako ni Kapitana. Sige na, Lani. Mag-aalmusal lang ako. Susunod na ako sa barangay. Nagkagulo ang Barangay Santulan sa isyu ng mga aswang dahil doon, doble ang ginawang pagroronda ng mga tanod. Hati ang paniniwala ng mga residentes, ganun din ang konseho. Kap, pinapatawag niyo raw ako. Kumusta ang pagroronda ng mga tanod mo, Chip? Maayos naman po, Kap. Maliwanag na po ang buong barangay. Lalo na po ang mga daanan papasok sa mga compound. Kaya hindi na po kami gaanong nahihirapan. Hoy, Chip. Hoy ano? Kumusta? Wala pa ba kayong nahuhuling aswang? Ho? Wala pa ho, Kap. Okay lang kay Kap na kumalat ang balita tungkol sa aswang. Nag-utos na ako sa mga BHW. Pinapakuha ko na mga pangalan ng mga bagong salta dito sa barangay natin. Mabuti kung ganun, Kap. Ako, ngayon lang ako nakarinig na may aswang na pala dito sa atin. Kap, hindi pa naman tayo nakasisiguro na dito nga sa atin dumapo ang aswang. Kasi hindi nga ho namin nasundan ni Lani. Abay kahit na. Nako, Chip.
kapag nagkataon, sisikat ang barangay natin. Kap, Ano kayang itsura ng aswang na yun, ha, Chip? May bago ba sa itsura niya kapag araw? May ano kayong itsura niya kapag gabi? hindi pa po ako nakakakita ng aswang na totoo, Kap. Kaya, hindi ko po masasagot ang tanong nyo. Ay, sa bagay. Tama ka naman dyan, Chip. Kap, alam na po ba ng mga kagawad ninyo ang tungkol sa nakita naming aswang? Hindi pa naman kami nagsisesyon. Malamang ho alam na nila. Kasi kinaumagahan lang sumabog na po ang tungkol sa aswang. Ay, nako. Sigurado yon. May pagkamaritis din ang mga kagawad natin Kung hindi po nila alam, sino po kaya yung nagkwento, Kap? Alam na ho kasi ng lahat Ay, nako naman, Chip. May tenga ang lupa pagdating sa balita. Lalo na kapag tungkol sa aswang. Abay, tsak na pagpipiestahan yan. Sa bagay ho, Kapitan. Hindi pa ho pala confidential ang nangyari, Dito sa barangay natin, para lang sa kaalaman mo, walang confidential dito. Abay, ang daming marites. Nako, tiyak ko makararating ho yun sa ibang barangay. Hindi ho ba mas nakahihiya na pagdududahan tayo ng ibang lugar? Baka nga ho mag-alangan sila na dumaan dito sa barangay natin. Matakot sila dahil may aswang. Ay, nako. Ay, mabuti nga yan. Makakatulong yan sa curfew natin. Ho? Dahil nga sa kumalat na balita na wala nang gaanong lumalabas sa mga kabataan man o matatanda tuwing sasapit ang gabi, sa kalaunan ay nagiging katuwaan na lamang ang tungkol sa aswang dahil wala namang nahuli ang mga tanod. Good morning, Kap. Ang aga natin ngayon Lagi naman ako maaga. Kayong mga kagawad, kung walang isyo, wala rin kayo dito sa barangay hall. Pero kapag may isyo, hindi pa tumitilaok ang manok. Nasa barangay hall na kayo. Hindi totoo yan, Kap. Kailan ba kami pumatol sa mga isyong yan? Problema lang po dito sa barangay at mga reklamo ng mga tao. Yun lang nang dinidinig namin. Sekretary, mukhang mainit na naman ang ulo ng kapitana mo. Opo, kagawad. Pagdating nga lang po kanina naka-ismid na po siya. Kawawa ka naman pala. Hindi naman po, kagawad. Sanay na po ako sa mga tantrums ni Kap. Umiiwas na lang po ako. Hoy, kagawad! Ikaw ang duty ngayon. Ikaw ang magpakain sa mga nandito sa barangay hall. Opo, Kap. Walang problema, basta wag lang kayo magtawag ng iba. Ay, bakit naman ako magtatawag? Kailan ako nagtawag ng iba, ha, kagawad? Ay, si Kap talaga. Yan din ang sabi ng ibang mga kagawad, laging may piyestahan dito sa barangay hall kapag oras ng kainan. Pati grupo ng mga marites ay tinatawag na ninyo. Ano'y kamo? Biro lang, Kap. Sek, hanap na lang ako ng malulutong ulam, ha? Bahala ka na dyan kay Kap. Lalong umuusok ang tenga, totoo naman. Kagawad naman lalo tuloy uminit ang ulo. Ganyan talaga yan kapag walang pera. Oh, anong binubulong-bulong yung dalawa dyan? Hoy, Sek! Pagsaing ka na. Si kagawad na ang bahala sa ulam at merienda mamaya. Opo, Kap. Sek, matanong ko lang ha. Kasama ba sa trabaho mo ang magsaing? Kagawad naman Ay, ako, mauna na ako, ha? Makalabas na nga muna ng barangay hall at baka madami ako sa init ng ulo. Sek! Ano nga palang balita tungkol doon sa nakitang aswang ng mga tanod? Hindi ko pa po alam, Kap. Wala pa po akong nakakausap na kahit isang tanod. Uy, bakit hindi ka nagulat sa tanong ko? Ibig sabihin, may alam ka na, no? Narinig ko po na usap-usapan sa labas, Kap. Pagkatapos, deadma ka lang. Anong klaseng sekretarya ka? Wala kang alam. Kap, kasi hindi pa tayo nakakasigurado kung totoo nga o hindi ang tungkol sa aswang. Paano mo nga malalaman kung totoo o hindi kung hindi ka magtanong-tanong? Sige Kap, magtatanong-tanong ako. I-update mo ako kaagad.
Opo, Kap. Sa ilang dekadang panunungkulan ni Kapitana Susana, kilala na siya ng kanyang mga constituents. Malaki ang naiambag niya sa paglago ng mga proyekto. Marami rin siyang nagawang programa sa barangay. Ngunit sa tagal ng panahon niya sa pwesto, napansin din ng karamihan ang ipinagbago ng kanyang katawan. Mukhang pagod na pagod ka na naman, anak. Marami bang trabaho o marami na namang iniutos sa'yo si Kapitana? Pareho lang po, Inay. Ewan ko ho ba, Inay? Habang tumatagal, lalo ako nakakaramdam ng pagod sa trabaho ko. Abay, kung hindi mo na kayang trabaho, ay umalis ka na lang. Bata ka pa naman, anak. Marami ka pang mahahanap na trabaho. Kaya ko pa naman po, Inay. Kahit po anong iutos sa akin, kayang-kaya ko po. Ayun naman pala eh. Bakit halos lupay-pay ka na kapag umuuwi ka? Nakakapagod ho kasing makisama sa mga taong may mga negatibong pag-iisip, Nay. Mula sa mga salitang lumalabas sa bibig at sa mga kinikilos nila. Ay, nakakapagod hong pakisamahan. May nananakit ba sa'yo, Sarah? Nasasaktan lang ho ako sa mga salitang binibitiwan nila, Kapitana, Inay. Lalo na ho kapag mainit ang ulo. Hay, maraming nagsasabi. Binago ng araw ng panahon ng si Kapitana. Kahit kailan, wala pang makakatalo sa kanya sa butuhan. Mabangong mabango siya, lalo na sa mga matatanda. Sa tagal niya sa serbisyo malaki ng araw ang pinagbago niya. Ang nanay lumalabas din kayo ng bahay po. Kung ano-ano kasing nasasagap niyo sa labas, baka malaman ko nakikihalubilo na rin kayo sa mga marites dyan. Nais ko lang malaman kung ano ang ugali at pagkatao ng mga taong nakakasalamuhan natin dito sa barangay na to. Nay, mukhang magtatagal tayo sa lugar na to, Sarah. Basta wag lang po kayong sumali sa mga gulo dyan sa labas, Nay, ha? Baka kasi may makaaway kayo. Wag mo akong pagsasabihan, anak. Alam ko naman ang ginagawa ko. Inay, basta't itong tandaan mo. Kung ayaw mong manghimasok ako sa problema mo sa barangay, kung hindi mo na kaya umalis ka na sa trabahong yan. 1 taon na ang nakalilipas mula nang mapadpad sa Barangay Santolan ang mag-inang Sara at Celia. Kasalukuyang naghahanap ng sekretarya ang barangay noon. Agad itong sinunggaban ng dalaga at sa 2 taon niya sa barangay, napagtanto ni Sara na hindi pala ganun kadali ang trabahong pinasok niya. Sek, overtime ka na naman. Mabutit hindi ka natatakot mag-isa dito sa loob ng barangay hall. Opo, Chief Pero panatag naman po ang loob ko na abutin ng gabi dito. Kasi lagi nang may tanod. Pero wag kang magpapaabot ng 12:00. Kasi off-duty na kami niyan. Alam ko po, Chief. Hindi po talaga. At saka hahanapin po ako ng nanay ko. Si Aling Celia, yun ang pangalan ng nanay mo, di ba? Opo. Hindi po kayo nagkakakilala ng nanay ko? Hindi pa naman yata lumalabas ang nanay mo. Minsan nga lang isama siya rito sa barangay para makilala namin. Isama mo kaya minsan? Sige Sek, eto na nga pala May dumating na communication kanina. Mukhang good news ang nakasulat dyan Binasa ko. Pasensya na ha. Okay lang po, Ate Lani. Wala naman pong dapat ilihim ang barangay sa mga residentes natin. Chip, kailan kaya tayo makakasali sa tupad? Lagi na lang tayong nilalagpasan ng ayuda ng barangay Chip! Kala ko hindi ako kasali. Nasa kay Kap kasi ang desisyon Wala tayong magagawa dahil hindi lahat ng ayuda kasama ang sino man na connected sa barangay. Hayaan niyo po, Chief. Ate Lani, subukan ko pong pakiusapan si Kapitana. Malay niyo po. Sa tupad ngayon, pwede nang sumali ang mga appointees. Wow! Sana lang ha.
Magdilang anghel ka. Sana pumayag si Kap. Isa sa mga pinagkakaguluhan ng barangay ay ang mga ayuda na galing sa iba't ibang mataas na ahensya. Maswerte na ang mga mapipili, ngunit kadalasan ay nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, lalo na kung ito ay hindi maayos na napaliwanagan. Kap, anong oras po tayo magpapatawag ng emergency meeting? Ay, bakit magpapatawag ng emergency meeting? Tungkol po doon sa pinirmahan ninyong communication, Kap. Patungkol po sa tupad. Ah, oo. Alam ko na yon. Ay, bakit kailangan ng emergency meeting? Kap, di ho ba ilalatag ho iyon sa konseho? Ay, nako, hindi na kailangan. Kumuha ka ng ballpen at papel. Simulan na natin ang paglilista. Sige ho, Kap. Bali, 5 po ang pangalang ililista natin sa inyo. 5? Anong 5? Ay, bakit 5? Kap, di po ba ganun ho kapag may tupad? Kung ilan po ang kailangan ng taong ipapasok. Hati-hati po ang council. Alam na mga kagawad na may patupad, ganun ba? Opo, Kap. Sa tuwing may communication po, sinesend po sa group chat natin. Naghihintay na lang po mga kagawad natin na magpadala po kayo ng anunsyo tungkol sa gaganaping meeting. Hinihingi na po kasi sa itaas ang lista ng mga kasali sa tupad. Kailangan na po nating mag-submit. Ay, nako, hindi. Ay, sige. Isulat mo lahat ng pangalan na ipapasok ko. Ho? Kap, baka naman po magalit ang mga kagawad. Ay, sino ba susundin mo? Yung mga kagawad? O ako na kapitan ng barangay na to? Kayo po, syempre. 2 taon ka na rito. Nagmamarunong ka na. Kagawad ba ang nag-appoint sa'yo at umupo dyan sa pwesto mo? Hala, isulat mo ang mga pangalang babanggitin ko. Opo, Kap. 18 yun. Iniyak na lamang ni Lani ang sakit ng loob na dinarana sa kanyang kapitan. Ito ang kanyang kinasanayan dahil dala na rin ng katandaan at pagod sa dami ng nakakahalubilong taong kanyang nasasakupan. Sa kanyang maraming taon itong panunungkulan, ang sama ng loob ay naitago niya sa lahat ng tao, ngunit hindi sa kanyang ina. Kumain ka ng mabuti. Sariwa ang gulay na nabili ko kanina, kaya agad kong niluto. Salamat po, Inay. Sarah, bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi po, Inay. Inaantok lang po ako. Kung kailan may trabaho ka na, saka ka natutong magsinungaling sa akin. Nay, wala ho ito. Sinong nagpaiyak sa'yo? Sabihin mo sa akin. Nasaktan lang po ako sa sinabi ni Kap kanina. Sarah, alam ko po kasi, ako na naman po ang masisisi nito sa huli. Lalo po at ayuda ang pinag-uusapan. Bakit ikaw ang sisisihin? Hindi naman ikaw ang nagdidesisyon, anak. Taga-sulat at taga-sunod ka lang. Hindi na po kasi sumusunod si Kap sa tamang prosesong na pagkasunduan, Inay. Baka humagalit sa akin ang mga kagawad. Hindi ganun ang kaisipan ng mga kagawad. Alam mo ba, kilala ko ang mga kagawad dito sa Barangay Santolan. Ho? Inay? Mabubuti sila, anak. Pero si Kapitana... Nay, ayos lang po talaga ako. Hindi po kasi pare-pareho ang mood ni Kapitana. Pero mabait naman po talaga siya, Inay. Mabait ho si Kapitana. Ang ina ang dahilan kung bakit tinitiis ni Sarah ang hirap bilang sekretarya. Ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang matanda at higit sa lahat, ayaw niyang magalit ito. Ngunit hindi niya kayang itago ang totoo niyang kalagayan sa barangay hall.
Ben, matagal na ako dito. Presidente na ako, dito na ako butante. Ilang tupad nang nagdaan pero hanggang ngayon di pa rin kami nakakasali. Residente naman kami ng Barangay Santulan. Bakit lagi sila na lang nakakasama sa tupad? Hindi na tama yan. Magagalit na ako. Sek, pasok dali. Kagawad, ano pong nangyari? Bakit ang dami pong tao sa harap ng barangay hall? Galit na galit. May nag-aaway ho ba? Ano ba kasi nangyari? Bakit maraming indigent ang hindi nakasali sa listahan ng tupad? Kasi kagawad, May punto naman sila, Sek. Sila na lang ang laging nasa tupad. Sino bang hindi magagalit? kagawad, tagalista lang po ako. Pero hindi po ako nagpasok ng mga taong nakasali. Diba? Kasama sa internal rules of procedures na kahit ano pang ayuda ang binaba ng barangay, pag-uusapan muna. Dadaan muna sa deliberation. Sek, wala kang ginawang announcement. Sinabi ko na po yan kay Kap, pero Sinarili na naman ni Kap ang paglilista sa tupad. kagawad, Pero ngayon, ikaw na naman ang nasisisi ng mga tao. wala po akong kasalanan, kagawad. Bakit sila galit na galit sa'yo? Hindi ko ho alam. Si Kapitana po talaga nagpasok ng mga beneficiary sa tupad. Hindi ho ako kagawad. Malamang, may nagturo na ikaw mismo ang nagpasok ng mga beneficiary, Sek. Ho? Pero sekretarya lang ho ako. Hindi naman ako kagawad. Lalong hindi po ako ang kapitan. Huwag ka munang lumabas ng barangay hall. Kakausapin ko sila. Baka ho kung ano pong gawin nila sa akin. Mag-message ka sa group chat. Magpatawag ka ng meeting sa mga kagawad. Kailangan linawin ang isyong ito. Kung hindi, mapapahamak ka. Kailangan linisin natin ang pangalan mo rito. Pero kagawad, wala hong utos galing kay Kap. Baka ho magalit siya. Hindi lang si Kapitana ang may kapangyarihan para magpatawag ng meeting. Kailangan linisin ang pangalan mo sa mga taong yan. Salamat ho, kagawad. Sa takot at pag-aalalay na ibuhos ang galit ng mga residente sa sekretary, patagong pumasok sa barangay hall si Sarah. Hindi rin siya lumalabas ng bahay. May pinagtataguan ka ba, Sarah? Ho? Wala ho, inay. Magdadalawang araw ka nang hindi mapakali. Hindi ka lumalabas ng bahay. Kahit bumili sa tindahan, hindi mo ginagawa. Meron ka bang problema? Nay, may nananakot ba sa'yo? Kasi ho, sinunod ko lang po ang payo sa akin ng mga kagawad. Baka ho kasi mapagdiskitahan ako ng mga galit na tao dito sa atin. At bakit naman sila magagalit sa'yo? Kasi ho, inay, may nagpakalat ho kasi ng maling impormasyon. Na ako daw po ang naglilista ng mga pangalan ng mga beneficiary sa tupad. May naninira sa'yo. Hindi ko ho alam, inay. Baka ho kasi ang iniisip ng mga tao. Porket ako po ang sekretarya at tagalista. Ako na po ang may desisyon kung sinong isasali ko sa ayuda. Habay sinong naninira sa'yo, anak? Sabihin mo sa akin. Mali po yata ang nakarating sa kanila, inay. Tutulungan naman daw po ako ng mga kagawad. Sila daw po ang maglilinis ng pangalan ko. Si Kapitana, siya dapat ang gumawa ng aksyon para masolusyonan ang ganyang problema. Dahil siyang namumuno dito sa barangay. Maniniwala sa kanyang mga tao. Naniwala ang mga kagawad na may nagpapakalat ng isyu at pundaryang itinuturo ay ang sekretarya ng barangay para lumala ito. Samantala, bilang ina, nag-aalalaman ngunit kampante si Cecilia. Alam niyang kaya pang dalhin ng kanyang anak ang problema. Chip, Kagawad, magandang araw po. pwede ho ba akong humingi ng pabor sa inyo? Siyempre kagawad, ano yun? Pagsabihan niyo po yung mga nag-uumpukan dito sa labas ng barangay hall at gumagawa ng ingay. Kung may problema sila, formal silang maghain ng reklamo sa barangay. Walang nagbabawal na pumasok sila sa loob ng barangay. Bawal ang ginagawa nilang gumawa ng gulo. Lalo pa sa harap pa man din ng barangay hall. Nagtataka nga po ako sa mga yang kagawad.
Alam nilang bawal pero walang naglalakas ng loob na maghain ng reklamo laban kay sekretary. Mukhang may malaking tao sa likod nito. Malamang. Galing yan sa kalaban ninyong partido. Imposible. Kilala ko ang mga kalaban namin sa partido. At isa pa, malayo pang eleksyon. Hindi nila gagawin ang ganitong klaseng paninira. Kagawad, ano kaya kung kayo mismo ang magsabi sa kanila? Total kayo naman ang kagawad. Nakita mo naman ang aksyon na ginawa namin, Chip, hindi ba? Idinaan na namin sa trumpa. Nag-announce na kami. Pero yun pa rin ang ginagawa nila. Naaabala ang mga trabaho ni Sara sa barangay. Wawa naman yung tao. Tahimik na at mabait naman. Kaya nga pinoprotektahan namin Dahil alam naming wala siyang kasalanan. Sige po, kagawad. Tutulong rin po kami sa pagbabantay sa mga marites na yan. Salamat, Chip, ha. Matatapos din ang lahat ng ito. At sana, malantad na ang taong nasa likod ng nagkakalat ng maling impormasyon dito sa barangay natin. May mga taong hinahanap si Sara at meron din naglalakas ng loob na pinuntahan ang sekretarya sa bahay nito. Kaya lalo itong hindi makalabas at makapasok ng trabaho. Yan! Yan ang bahay ng sekretarya. Diyan siya nakatira. Nagtatago ang gagawin yan. Alam niya kasalanan na nangyari. Subukan niya lang lumabas. Magpakita siya sa akin. Mukha niya'y gagawin kong panlinis sa buong kalye ng barangay Santolan. Walang pakialam sa mga mahihirap. Huwag po kayong magpapadala sa galit nyo. Mali lang po ang nakarating sa inyo. Wala pong kasalanan si Sara. Hindi po siyang may final decision kung sino pong makakasama sa ayuda. Hindi! Legit ang nagparating sa amin na ang sekretarya na yan gumawa ng listahan at bakit hindi kami sinala kaya hindi kami naniniwala. Kung sino man hong nagsabi niyan sa inyo, hindi po totoo yan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ganyan ang kalakaran sa barangay pagdating po ng ayuda. Kinakampihan mo sekretarya yan! Sila sabi mong sinungaling ang nagsabi sa amin? Pwes! Isa ka pa! Umanda ka sa akin! Pwes! Isa ka pa! Umanda ka! Sara, umalis na sila. Salamat po, Ate Lani. Mabuti na lang pala naisipan kong dumaan dito. Ilang araw ka na kasing hindi pumapasok sa barangay. Marami po kasing galit na galit sa akin. Yung iba, alam ang nangyari. Kasi kinausap na at napaliwanagan na ng mga kagawad. Eh yun lang naman si Baklang Carlito. Naku, sobra talaga ang bunganga nun. Matanda na eh. Sino kaya nagpaparating ng maling impormasyon sa kanila, ate? Sigurado ako, mataas na opisyal yung grupong marites dito sa barangay natin. Ho? Dapat sa mga marites na yan, turuan ng leksyon eh. Sila ang nagsisimula ng away dito. Ate Lani, paano kaya ako nito makakalabas ng bahay? Gusto ko na pong pumasok sa trabaho. Eh di sumabay ka na sa akin. Papunta na rin ako sa barangay hall. Papasok ka sa trabaho, Sara? Opo, inay. Magandang araw po. Kayo po ang inay ni Sara? Oo. At ikaw naman. Isa ka ba sa mga barangay tanod? Opo. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat hindi pa humuhupa ang issue dito sa barangay natin, ihahatid sundo ko po si Sara. Talaga, Ate Lani? Salamat naman, Lani. Tama ang naamoy ko nung una kitang nakita. Ho? Ang ibig niyo po yatang sabihin, yung naging first impression niyo po sa akin. Ay, oo, gano'n na nga. Yun nga ang ibig kong sabihin. May mabuti kang kalooban, Lani. Sinasabi ko na sa'yo, anak eh. May iilang pa ring tao dyan, lalo na dito sa barangay Santolan, ang may mga mabubuting puso. Naku, medyo lumalaki na ang tinga ko. Salamat po. Mabait din naman po kasi itong anak ninyo. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ng aking anak, Lani. Ipangako mo sa akin, hindi siya masasaktan ng kahit na sino. Ho? Naku, nanay,
Wala akong pwedeng manakit sa sekretarya ng Barangay Santolan. Sana nga. At akong bahala sa'yo. Oras na may manakit sa'yo, iha. Sagot kita. Ho? Sige po, inay. Aalis na po kami ni Ate Lani. Babay ho, nay. Matapang pa lang nanay mo, Sarah. Kahit konti, wala ka malang namana sa kanya. Sa pagpatawag ng agarang meeting ng mga kagawad, hindi ito nagustuhan ni Kapitana. Ayaw niyang pinangungunahan siya dahil para sa kanya, isa itong pang-iinsulto sa kanyang posisyon. Anong ibig sabihin nito? Nagpatawag ng meeting nang hindi ko alam? Anong ginagawa ng sekretarya? Kap, Ako ang nakiusap kay Sek Sara na magpatawag ng meeting para gawa ng aksyon ng kaguluhan tungkol sa tupad. Bakit kagawad? Mukhang maaga pa para mangampanya. Malayo pang eleksyon. Kap, walang kinalaman dito ang politika. Hindi niyo pwedeng sabihin na sa tuwing may inaayos na problema ang kagawad mo, pag-iisipan mo ng halong politika. Hindi ho tama yan. Hindi na kayo nasanay. Tuwing may tupad o kahit na anong ayuda, laging nagkakaroon ng gulo. Gusto kasi ng mga taong yan, lahat na lang kasama sila. Pero kapag napaliwanagan sila at sinunod natin ang tamang proseso, mauunawaan nyo ng mga tao, Kap. Ang masama ho kasi, sinolo nyo ang paglista sa mga beneficiaries. Kini-question mo ang mga taong isinali ko sa tupad? Ha, kagawad? Oo, Kap. Unang-una, walang anunsyo sa trumpa na may tupad at hindi rin ho kayo nagpatawag ng meeting sa council. Yun ang sabi ni Sik Sara. Kap, Hindi ba? Sabi mo, kailangan ng mag-submit ng mga pangalan. May oras pa ba para magpatawag ng meeting? At wala namang pinipili kung sinong beneficiaries ang pwedeng sumali sa tupad. Kahit sino pwede. Mahihirap ang mga nakalista sa tupad. Alam ko dahil kapitan ako. Mahihirap. Yung mga nagrarally sa labas, Kap, mas mahirap pa sila sa mga inilista nyo. 5 sa nakasali sa listahan, nasa abroad ang pamilya. May malaking sahod kumpara po sa mga hindi nakasama sa lista ng tupad. O di kayo na. At isa pa ho, papaanong si Sek Sara ang nagdiin sa lahat ng tao? Sinong nagpakalat na si Sek Sara ang nagpasok sa mga beneficiaries ng tupad? Abay bahalay ko. Siya ang gumagawa ng lista. Imposible ho, Kap. Maliban na lang kung isa sa council ang naghugas kamay para ibaling kay Sek Sara ang sisi. Malamang, isa sa inyo ang gumawa nun. Wala nga ho kaming alam na buo na ang mga pangalan ng beneficiaries. Sana naman, Kap, idaan muna natin sa tamang deliberation. Hindi sana nangyari ang kaguluhan to. Wala kayong karapatang tanungin at pangunahan ako. Kung gusto ninyong masunod ang gusto ninyo, umupo na muna kayo sa pwesto ko! Dahil sa ginawang aksyon ng mga kagawad, humupa ang tensyon, ngunit naging dahilan naman ito para lalong magalit si Kapitana. Chip, simulan na natin ang pagroronda. Pag-alas 11 na. Sige Lani. 4 na grupo tayo. Tag-iisang purok tayo, ha? Pagkatapos pwede na tayong umuwi. Sige, Chip. Ay, maghahating gabi na. Bakit may mga tao pa sa tindahan ni Aling Karing? Kanina pa sila dyan. Hindi nyo sinita. Ang korpyo hindi lang para sa mga minors. Mamaya may dumaan dito mga lasing at magkaroon ng gulo. Kapag may nangyari sa kanila, pananagutan natin yung mga yan. Chip, ikaw na lang kayong magsabi sa kanila. Lani, tanod ka rin. Naka-duty ka. Kaya may boses ka para manita ng mga residentes para sa iyong kaligtasan at sa kaligtasan rin nila ang ginagawa natin. Kasi Chip, isa dyan si Kapitana. Ha? Si Kapitana? Maaga yung natutulog ah. Bakit nasa labas pa si Kap? Mukhang nagmamarites si Kap eh. Ano? Ano, Chip? Sisitahin pa ba natin? Huwag na. Alam na yan ni Kap eh. Baka may mahalaga silang pinag-uusapan. Basta tapusin natin ang pagruronda.
Pagkatapos ay umuwi na tayo. Sige, Chief. Kalaunan ay nasanay na ang mga tanod na naabutan ng hating gabi si Kapitana kausap ang ibang grupo ng mga kababaihan sa tindahan ni Aling Karing. Kap, magandang hating gabi po. Oh, ikaw pala. Oh, pauwi na ba kayo galing sa duty? Opo, Kap. Katatapos lang po naming magronda. Hindi pa po ba kayo uuwi? Madilim pa naman, Kap. Wala pong liwanag galing sa buwan ngayon. Ay, sos! Ang lapit lang naman ng bahay ko, Lani. At isa pa, sino namang mangangahas na gumawa ng masama sa akin? Abay, takot lang nila sa akin. Sa bagay, tama po kayo, Kap. Pero, pwede mo naman akong hintayin. Tatapusin lang namin ang pinag-uusapan namin. Ho? Malalim na po ang gabi, Kap. Maaga pa po kaming magjo-duty bukas ni na Chip. Abay, ang sipag niyo talaga ni Chip Berto, ano? Parang kayo lang ang madalas kong nakikitang nagjo-duty. Nako, hindi naman po. Hati-hati po kami sa obligasyon. Nagkataon lang po na may kaguluhan ngayon sa barangay natin. Kaya doble po ang bantay namin ni Chip. Kaguluhan? Ay, bakit? Sinong nagsusuntukan? May sinaksak ba? O may namatay? Ho? Nako. Wala po, Kap. Masyado naman nag-overthink si Kap. Wala naman akong sinabing ganun, ha. Ay, sus. Kung chismis-chismis lang, abay hindi gulo yan, Lani. Hindi na dapat sineseryoso yan. Sige po, Kap. Uuwi na po ako. Magpapasama sana ako sa'yo pa uwi mamaya eh. Uy, Carlito, Sylvia, ihatid niyo si Kap mamaya pa uwi ha. Huwag niyong hayaang umuwi mag-isa si Kap. Oo, Lani. Kami na bahala kay Kap. Sige po, Kap. Bukas na lang po ulit. Mauna na po ako sa inyo. Good night, Lani. Good night po sa inyong lahat. Hoy, hindi ba kayo nagtataka? Buong araw hanggang hating gabi, laging magkasama sina Berto at Lani. Oh, hindi ba? Talaga si Lani, pero may asawang tao si Berto. Ano kaya sa tingin nyo? Ha? Mukha bang may ginagawang kababalagan? Naisa nang sundin ni Lani ang sinabi ng kanyang kapitan, ngunit talagang inaantok na siya at pagod na rin sa gabing duty niya. Hindi rin niya gustong manatili habang nag-uusap sina kapitan at ang mga kaibigan nito dahil alam niyang sari-sari at walang kwenta ang pinag-uusapan ng mga iyon. Nay, papasok na po ako. Pupunta ka ba sa barangay hall? Hindi mo nahihintayin si Lani. Baka kung makasalubong mo ang mga mapanakit na marites, anak. Ilang araw na hong walang ingay tungkol sa issue, Nay. Tapos na po yun. Baka po naintindihan na ng mga tao na wala po akong kasalanan doon. Tagalista lang po ako. Wala po sa akin ang desisyon. Abay, mag-iingat ka, anak. Ayokong malagay ka sa alanganin. Masama ang mangyayari kapag sinaktan nila ang anak ko. Sana po walang masamang mangyari sa akin, Inay. Tara na po. Baka po may mga naghahanap na sa akin sa barangay hall. Sinamahan ni Celia ang anak, hinatid hanggang barangay hall. Dito nakilala ng lahat na siya ang ina ng sekretarya ng barangay. Ipinakilala din ito ni Sarah kay Kapitana. Ay, ikaw pala ang ina ni Sarah. Mabuti naman at naisipan mong ihatid dito si sekretarya. Nakilala ka namin dito. Isa din yun sa gusto ko, Kap. Ang makilala kayo ng harapan. Ay, Sarah, bumili ka ng merienda sa tindahan. Baka isipin naman ng nanay mo, hindi ko siya iniistima. Ay naku, wag na ho. Wala po kasing tao sa bahay. Bukas siya nang iwan namin kanina. Aalis na po ako. Salamat po, Kapitana. Walang anuman, Celia. Abay, labas-labas din ng bahay. Makihalubilo sa mga kababaihan
At sumali ka rin sa mga activities dito sa barangay. Maraming ayuda para naman maambunan ka. Sige ho, Kapitana. Aalis na ho ako. Nay, hindi ko na po kayo ihahatid sa labas, ha? Marami po kasi akong gagawin eh. Mabait naman pala si Kapitana ng Barangay Santolan. Mabait po talaga, Inay. Siyempre ho, sa dami ng problema, kaya umiinit ang ulo niya. Pero, ibang titig ng kanyang mga mata. Napansin mo ba yun, anak? Ho? Malikot ang kanyang mga mata. Parang nanunuri. Ang inay talaga, ganyan po talaga si Kap. Kahit sinong taong kausap niya, sinusuri niyang mabuti. Lalo po kung first time niya tong nakilala. Pero, iba Sarah. Nay, malikot at walang direksyon ang kanyang mga titig. Sige na anak. Uuwi na ako. Sige ho, inay. Mag-iingat ho kayo. Sek! Kap, ano po yun? Ilang taon na nga ba kayo dito sa Barangay Santolan? Magdadalawang taon na po, Kap. Ay, taga-saan kayong probinsya? Sa bandang Bisaya po, Kapitan. Taga Bulid po kami. Ha? Sa Bulid po. Sa pinakadulong bahagi po ng isla, Kap. Nako, hindi ko na alam yung lugar na yan. Ay, sige na. May kukuha yata ng barangay clearance. Opo, Kap. Sige ho. Psst! Huy! Halika rito. Bilis! Ay, kanina ka pa dyan sa labas. Nakita mo yung matandang babaeng galing dito. Yung ina ng sekretarya natin. Susme! Ibang pakiramdam ko nung unang humarap siya sa akin kanina. May ewan ko ba? Pero tumayo ang buong balahibo ko sa braso. At alam mo ba, kung saan sila galing na probinsya? Abay sa Bulid. Naalala ko, sa islang yan, yan ang pinakadulong parte ng islang yon. May isang lugar na hindi napupuntahan ng sino man at iilan lang ang nakatira doon. Ayon pa sa pagkakaalala ko, ang naninirahan doon ay mga... Ano po, Kapitana? Mga may lahing aswang. Jesus Mariosep naman, Kapitana. Nagsimulang maging tampulan ng usap-usapan ang tungkol kay Celia. Ngunit dahil sa aswang, hindi magawang magsalita ng sinuman. Ngunit umiiwas sila dito. Samantala, may napansin din ang mga kasamang opisyal ni Kapitana sa kanya. Aba, himala. Wala yata ang ating punong barangay ngayon May liga meeting ba si Kap, Sek? Wala naman pong communication from Liga, Kagawad. Baka po umalis lang sa bahay nila. Imposible. Maaga yung dumarating dito si Kap Nakaupo lang dyan maghapon sa table niya. Maliban na lang kung may meeting siyang dinadaluhan. Doon po siguro yan, Kagawad. Mula po nung may tindahan na si Mang Carlito, o mas gusto niya pong tawagin siyang Aling Karing. Lagi na pong pumupunta doon si Kap. Anong gagawin niya sa tindahan ni Aling Karing daw? O Carlito ba yun? Puro grupo ng marites ang nakatambay dun. Ewan ko nga po, Kagawad Baka po nagpapahangin lang. Sabagay, nakakatakot rin pala si Kap, no? Akalain mo yun, Sek. Maghapong nakaupo dito sa barangay hall, baka atakihin yun sa puso. Hala ka, Kagawad. Baka marinig ka ni Kapitana. Sige ka. Opinyon ko lang naman yan, Sek. At tayo lang naman ang nandito Walang ibang nakakarinig. Kaya wag mo akong isusumbong Atin-atin lang yan. Sige, maasahan mo ako dyan, Kagawad. Teka nga, masilip nga si Kapitana kung anong ginagawa niya sa tindahan ni Aling Karing. Ang tindahan ni Carlito o Aling Karing na mas gustong itawag sa kanya ang madalas na tinatambayan ng mga marites. Yun na rin ang bagong tambayan ni Kapitana. Idinadaan ng mga kagawad sa biro ang pakikihalubilo ni Kapitana sa mga marites ng barangay. Hoy! Kagawad! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Anong balita? Kap.
May extension na pala ang barangay hall natin. Extension. Anong ibig mong sabihin ha, kagawad? Extension na barangay hall sa tindahan ni Aling Karing o ni Kumaring Carlito. Doon ka na madalas tumambay, Kap, ha? O ano? Kasi dyan sa tindahan na yan ni Carlito, madalas nag-uusap-usap ang mga kababaihan. Ay bakit, kagawad? Masama bang ilapit ko ang sarili ko sa grupo ng mga kababaihan? Grupo ng mga kababaihan? Kapa! Mukhang grupo yata ng mga marites. Anong katungkulan mo sa grupo ng mga marites? President? Advisor? Hoy, kagawad! Hindi ko alam kung matatawa din ako sa sinasabi mo o maiinis. Mukhang pangiinsulto kasi ang pagkakasabi mo. Siyempre biro lang, Kap. Ikaw naman, masyado ka namang sensitibo. Porkit nakikipagkumpulan at nag-uusap-usap, nagmamarites na? Aba, hindi ko gawain yan, kagawad. Baka naman kayo. Wala akong oras dyan, Kap. Bakla lang ako, pero hindi ako marites. Nandito ako sa barangay hall sa araw ng aking duty. Hindi ako nagmamarites. O, hindi ka nga nagmamarites. Pero ako ang parang sinasabihan mo na nagmamarites ako. So, nagmamarites ako. Nagmamarites ako. Kap, kapag lagi mong kasama ang marites, marites ka na rin. Hay, nako. Kung ayaw ninyong namamarites kayo, abay ayusin nyo yung mga kilos nyo. Hindi ko kinukundina ang mga sinasabi ninyong marites dito sa Barangay Santolan. Dahil kung tutuusin, lahat ng sinasabi nyo ay totoo. Totoo talaga ang sinasabi ko, baka gusto mong punteriya yung sinasabi nila. Nalilito ka na, Kap. Nahuwag ka na ng pagkamarites nila. Kaloka, Kap. Paano magiging totoo? Panguhusgang ginagawa nila. Walang basihan. Kumbaga, taong naghihingalo, buhay pa pero patay na. Ewan ko sa'yo, kagawad. Sinisira mong araw ko. Doon na lang ako tatambay sa tindahan ni Carlito. Kap! Anong latest ang topic, ha? He! Mag-duty ka na lang dyan! Kahit biro ay nagpapahiwatig din ng pagbababala ang konseho sa mga nag-uumpukan mga marites. Iniiwas ang mga leader ng barangay na magkaroon ng gulo dahil lang sa chismis. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat po ng nasa tabi-tabi pa dyan, lalo na po sa mga minors, mga magulang, pakiusap po sana. Papasukin na ninyo sa loob ng inyong bahay ang inyong mga anak. Alam po natin, dahil sa ipinapatupad na curfew ay bawal po ang mga minors na nasa labas ng mga ganitong oras. Totoy, pasok na! Ayaw pong umuwi ha? Sige, andyan na si Celia! Ha? Ano yung sinasabi nila, Chief? May pinabanggit silang Celia. Tapos takot sila't nagsisiuwian agad ang mga bata. Anong meron kay Celia? Bakit ho ginagawang panakot ang pangalan yun? Hindi ko rin alam eh. May kilala ka bang nagangalang Celia dito sa barangay natin? Meron. At isang tao lang ang kilala kung may pangalang Celia dito sa atin. Sino? Si Aling Celia, ang nanay po ni Secretary Sara. Ano? Agad na ipinarating kay Sara ang nangyari. Inaasahan niyang magagalit ito at agad na gagawa ng aksyon dahil ito ay isang paninirang puri. Sinong nagpapakalat ng isyong yan? Paano nila nasabing aswang ang nanay ko? Hindi namin alam, Sara. Sinabi ko agad sa'yo bago mo pa marinig sa iba. Pwede kang gumawa ng aksyon. Witness ako sa taong naringgan ko niyang kagabi. Yan ang sinabi. Sadyang may mga taong mapanghusga. Pwede po kayong magpa-blatter, Aling Celia. Hayaan mo na sila, Lani. Hindi naman nakakamatay ang sabi-sabi. Ho? Okay lang po sa inyo na may nagpapakalat na aswang kayo? Naku, kung iba po yan, diretso na po agad yan sa korte. Salamat sa concern mo, Ate Lani.
Pero tama ang inay. Huwag na nating palakihin pa. Kilala ni Celia kung sino ang mga taong may mabubuting puso at nagmamalasakit sa Barangay Santolan. Iniiwasan niyang humantong sa malalang sitwasyon ang buhay nilang mag-ina. Magandang gabi po, Kapitana. Pauwi pa lang kayo? Abay, oo. Nalibang ako sa kwentuhan. Alam kong patapos na ang duty niyong mga tanod. Kaya uuwi na rin ako. Iatid na po namin kayo, Kap. Ako wag na. Pagod na kayo ni Chef Berto. Abay, rinsan lang naman ang bahay ko. Uuwi na rin ako. Umuwi na rin kayo. Kayo po ang bahala, Kap. Mauna na po kami sa inyo, Kap. Ay, sige. Naku naman. Paano hindi kayo pagdududahan? Walang gabi na hindi kayo magkasama. Groupings naman ang mga tanod. Pero lagi na lang silang dalawang magkadikit. Ay, nako. Ewan ko na lang kung anong mangyayari kapag nalaman ng asawa ni Berto yung ginagawa nyo. Bigla yatang lumamig ang simoy ng hangin. Ano yun? May naririnig akong may lumilipad sa uluhan ko, ha? Anong? Aswang! Aswang! Sa nangyari lalong kumalat at muling nabuhay ang usap-usapan tungkol sa aswang. Sari-saring isyu ang pinag-uusapan sa Barangay Santolan. Mga kagawad kayo! Hindi nyo magawa ng aksyon ang tungkol sa aswang na yan dito sa lugar natin! Paano kung kumalat sa ibang barangay? Sa munisipyo? Abay, nakakahiya! Kap, wala tayong patunay na galing dito sa barangay natin ng aswang na yun. Kung totoo nga meron. Anong wala, ha? Si Chef Berto ang makakapagpatunay. Si Lani, nakita niyo ang aswang na yon. At yung nangyari sa akin, kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ano po ba kasing ginagawa niyo sa 10 oras ng gabi, Kap? Bakit naman po pauwi pa lang po kayo nun? Ay, bakit mo ba tinatanong? Masama bang nasa labas pa rin ako ng bahay sa 10 oras ng gabi? Ako ang punong barangay ng Barangay Santolan. Huwag niyo akong tatanungin. Hindi niyo ho kasi dating ginagawa yan, Kap Mula lang noong magbukas ng tindahan yung Bang Carlito na yun o kilala sa tawag na Aling Karing, lagi na kayong nasa umpukan. Ay, kagawad. Isang komitiba mong asikasuhin mo. Huwag yung kilos ko ang binabantayan mo. Muntik na ho tuloy kayo mapahamak kagabi. Yung aswang ang hanapin nyo. Alamin nyo kung sino yung aswang na yon. Kap, masama ho magturo. Mapa-foul play kayo. Ang mga tanod, ipatawag nyo sila. Uutusan kong huliin ang aswang. Palayasin dito sa Barangay Santolan. Naalarma ang mga tanod sa utos ng kapitan. Naging alerto ang pagbabantay. Samantala, si Lani naman ay nagtataka sa mga kilos at trato sa kanya ng ibang residentes. Tao po. Mang Carlito, pabili nga po ng soft drinks. Diyos naman na yun. Yun yung sinasabi. Ay, naku po. Totoo. Grabe, totoo yun. Anong pinagpupulungan nila? Habang nakatingin sa akin. Magandang umaga po sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Mahigpit po ang ginagawa naming pagbabantay ngayon. Mahuhuli din po natin ang kumakalat na aswang sa lugar natin. Sana nga hindi aswang ang lumilipad na mahuli ninyo, kundi pati yung aswang na umaaswang ng may asawa. Pa! Ho? Ano yun? Lani, ibigay mo na lang yung soft drinks kay kagawad on duty. Huwag mo na akong isali dyan at uuwi na muna ako. Okay po, Chief. Sana talaga mahuli na mga aswang dito sa barangay natin. No?
Oo nga. Oh, sagot. Oh, di ba? Nako, dapat talaga mahuli na yung mga aswang. Ano yun? Ewan ko sa mga yan. Mga marites talaga eh. Huwag mo nang pansinin ang mga yan. Walang magawa sa buhay. Hindi kompleto ang araw nila kapag walang pinag-uusapan. Tama ka, Chip. Sige, Chip. Babalik na ako sa barangay hall. Una na ako. Patuloy sa pagroronda ang mga tanod sa utos ni Kapitana Susana. Pati sa paligid ng barangay nila may nag-assign din ng mga magbabantay. Ngunit sa ilang gabing nakalipas, bigo na muling marinig at makita ang lumilipad na aswang. Tigilan mo ng pagpaparonda ng maraming tanod, Jeep. Kalokohan ng aswang na yan. Wala pa bang binababang utos si Kapitana? Na tumigil na sa pagroronda ang lahat ng tanod ha, kagawad? Kawawa naman kayo. Gasino na lang ang sasahurin ninyo dito sa barangay. Pero halos 24/7 ang pagbabantay nyo rito. Nagrereklamo na ang mga tanod ko, kagawad. May trabaho din sila kinaumagahan. Kawawa naman yung pamilya nila kapag nawalan sila ng trabaho. Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, Berto, ako na ang bahalang mag-report kay Kap. Sakop ko rin kayo bilang ako ang komitiba ng Peace and Order. Sige, kagawad. Ibabalik ko na sa dati ang schedule ng pagroronda. Hindi nagustuhan ni Kapitana ang desisyon ng kagawad, ngunit dahil ito ang may hawak ng komitiba, nagsawlang kibunan lamang ito, lalo pat wala namang incident reports sa ginagawang pagroronda ng mga tanod. Sinasabi ko na nga ba talagang may babayan sa Berto? Puiset siya! Oh, ano kaguluhan meron sa tindahan ni Carlito? Ha? Anong ginagawa mo dyan, kagawad? Bakit nakatayo ka lang dyan? Abay, tingnan mo! Mukhang may nag-aaway, Kapitana. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Walang magandang resulta ang pagkakalat ng chismis. Ay! Nako, nagsasabunutan na, kagawad! Magtawag ka ng tanod! Bilisan mo! Bilisan mo! Sino ba nag-aaway na yan? Marami ng tao nagkukumpulan. Hindi natin alam kung sinong nagsasakitan. Chip, sawin mo nga yung mga yan. Mga babae ang kagawad, hindi magpapaawat ang mga yan. Baka kayo ang mapahama kapag nangialam tayo. Ay, kumilos na kayo! Masisira ang pangalan ko kapag nagkasakitan ng mga yan. Hindi pwedeng wala tayong gawing aksyon. Bilis na! Tama na, ano ba? Tama na! Iwan mo ang buhok ko! Ano ba? Tama na! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Posisyon nila ni kagawad. Aray ko! Tama na, ano ba? Kagawad! Boses nila niyon. Ano? Tanod mo yung Chip! Puntahan natin! Ano ba? Tabi! Pambihira, nagkukumpulan pa kayo. Ang dami nyo lang, wala man lang kayong ginagawang pangaawat. Aray ko ang buhok ko! Ano ba bitiwan mo? Awat na nga kayo! Kundi tatawag kami ng pulis! Tama na yan! Tumigil na kayo! Sonia! Hindi makapaniwala si Chip Berto. Ang gulo ay nagsimula sa kanyang asawa. Sinaktan nito ang isa sa kanyang tanod na si Lani. Sa harap pa man din ng maraming tao. Sa hindi malamang dahilan, galit na galit ang kanyang asawa kay Lani. Lani, kumusta ka na? Sarah, sinong nagdala sa akin sa ospital? Tumawag kami ng kadres mo para ihatid ka sa ospital. Nawalan ka kasi ng malay. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Galit na galit sa akin si Sonia. Meron kasing usap-usapan. May relasyon daw kayo ni Chief Berto. Ano? Saan galing ang kasinungalingan na yan? Binigyan nila ng maling-mali siya. Ang palagian nating magkasama sa duty, Lani. Pasensya ka na sa ginawa ng asawa ko sa'yo. Kilala ko si Sonia. Mabait siya. Kung may nakarating sa kanya na ganong klaseng balita, hindi ko siya masisisi. Babae din ako. Mali pa rin ang ginawa niya, Lani. Hindi ko nga alam kung gano'n na pala ang iniisip niya. Sinaktan ka niya. Maayos ang pagsasama namin. Ni minsan, hindi ko magagawang magloko. Kung tama ba naman ang pag-iisip niya, di sana tinanong muna niya ako kung anong nakararating sa kanya. Hindi yung nananakit kaagad siya.
Baka lalong magalit si Aling Sonia, Chief. Kasi nandito ho kayo. Kinausap ko na ang Aling Sonia mo. Mag-iisip na yon. Pwede siyang kasuhan ni Lani kung tutuusin. Hindi ko gagawin yun, Chief. Dapat ang sisihin dito yung mga marites sa barangay natin. Sumusobra na talaga sila. Hindi na tamang nangyayari sa barangay natin. Lumalala na ang mga marites. Mas malala pa sa mga aswang. Dapat malaman na natin kung sino talaga nagpapakalat ng mga maling chismis sa barangay natin. Pati nga si Aling Celia. Nabiktima din ng mga marites na yan. Nagpapakalat ng mapanirang salita. May kaso na ngayon ang mga marites, di ba? Pwedeng kasuhan ang sino mang magpapakalat ng mali at mapanirang puri ng mga salita. Malaman ko lang talaga kung sino siya. Siya ang kakasuhan ko. Kaya dapat mabigyan ng linaw ang lahat. Dahil kung hindi, baka hiwalayin ako ni Sonia. Nag-utos ang konseyo ng Barangay Santolan na bawal ang mag-umpukan at mag-usap-usap ng mga salitang walang basihan dahil sa sakit na nangyari. Nagsagawa pa ng programa ang konseyo sa pamumuno ng Komitiba ng Women's and Family Violations of Women's and Children para mapangaralan ang mga residente patungkol sa karapatang pangtao. Inakalang doon matatapos ang isyu ng mga marites. Karing, anong ginagawa mo? Bakit pa silip-silip ka dito sa loob? May kailangan ka ba? Bakit hindi ka kumatok sa pinto? Unang-una nagpapasalamat ako dahil tinatawag mo akong Karing. Ang iba kasi Carlito. Ha! May naaamoy ako malansa. Dito ang malansang amoy. Anong meron ha, Celia? Ano bang meron ng pinagsasasabi mo? Teka nga, sandali lang. Ilang beses mo nang ginagawa yan? Minamanmanan mo ba kami, ha, Karing? Bakit ko gagawin yan? Anong akala mo sa akin? Ha? Ayokong manghusga, Karing. Pero kilala ka dito sa barangay na leader ng mga marites. Pasalamat ka Karing ang tawag mo sa akin. Pero magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Celia! Kakasuhan kita! Anong kaso naman, Aber? Aba, mas mabigat ang ikakaso ko sa'yo. Dahil araw-araw, naninira ka ng buhay ng may buhay. Hinahamon mo ako? Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot. May puting kabayo ako, Celia. Sino makikinig sa'yo, Ave? Aswang? Abat, Kilala ka namin. Kilala ko yung amoy mo, Celia. Nagkukunwari kang tao. Alam na namin na ikaw gumagala dito. Hindi sa lupa, kundi sa ere. Mabibisto ka rin. O ano? Ha? Tameme ka? Sige, itanggi mo. Akala mo hindi namin mahuhuli ang sarili mo? Kilalang kilala ka ng Kapitana. Takutin mo ba naman si Kapitana, ha? Si Kapitana Susana. Oo. Anong si Kapitana Susana? Siya ang nagsabi sa'yo na aswang ako? Sinabi ko ba? Hindi no? Basta mag-iingat ka lang, Celia, ha? Kapag nahuli ka namin sa akto, susugurin ka namin at ang buhay mo, ha? Maghintay ka lang. Aling Carlito? Ikaw ang secretary. Pinoprotektahan mo ang nanay mong aswang? Aling Karing, ayokong bastusin kayo dahil isa ako sa itinuturing na pinakamatanda dito sa barangay natin. Anak ka kasi, kaya natural. Kakambiyan mo ang nanay mong aswang. May masama bang ginagawa ang nanay ko, ha? Aling Karing? May sinaktan ba siya dito sa barangay natin? Hintayin pa ba namin may kinain na ang nanay mo dito sa barangay natin? Aling Karing, patunayan yung aswang ang nanay ko. Huwag kayong gumawa ng kwento. Hayaan mo, Karing. Si Kapitana mismo ang kakausapin ko. Siya mismo ang magpapatunay
kung aswang nga ako. Ang dapat mong gawin, lumayas ka dito sa Barangay Santolan! Sumusobra na kayo, Aling Karing! At ang isa mong anak na ito, lumayas kayo! Ang matandang baklang yun. Nay, huwag kang paghinaan ng loob, anak. Huwag kang mag-alala. Walang magpapaalis sa atin sa kung saan gusto nating tumira. Hanggat wala tayong naaagrabyado o nasasaktan, wala tayong dapat na ikatakot. Ipaglalaban ko ang katahimikan nating mag-ina. Si Kapitana Susana, masyado siyang mapanghusga. Panahon na para magpakilala ako sa kanya. Kusang lumabas sa bibig ang katotohanan dahil sa ginawang paghihigpit sa mga marites. Kanya-kanya ng paghuhugas ng kamay ang ginagawa ng mga ito. Maupo ho kayo. Kagawad, para saan ang pagpapatawag na ito? Ang Kagawad on Women's and Family po ang nagpatawag sa inyo para po mabigyan ng linaw ang mga kaguluhan dito sa ating barangay. Tungkol po sa mga maling lumalabas at pagpaparatang sa mga kinauukulan. Abay, ano kinalaman namin dyan, ha, Kagawad? Nakakaya naman sa edad kong ito, ipapatawag niyo pa ako dito sa barangay? Mang Carlito, wag po sana kayong magagalit, ha? Pero ang tindahan po kasi ninyo, yun ang ginagawang lugar para magsimula ng umpukan. Wala ba kaming karapatan na mag-usap-usap, ha, Kagawad? Mali ang ginagawa ninyo. Kaso yan sa karapatan pantao. Mang Carlito, Hmm. nais lang po naming malaman kung bakit niyo po nasabing aswang si Aling Celia. At papaano niyo po nasabi na si Lani at Chief Berto ay may relasyon? Ano po bang basehan niyo? Abay, malay ko. Bakit sa amin niyo iyan ibinabato? Dahil sa grupo niyo po nang galing ang maling paratang na yan. O hindi sa akin na. Malay ko dyan. Nananahimik ang buhay ko sa tindahan. Hindi ako nangingala sa mga buhay-buhay nila. Kung lumandi man sila o magnakaw o mangharot man sila, wala akong pakialam sa mga buhay-buhay nila. Carlito, binigyan nyo na masamang interpretasyon ang ginagawa namin dito sa Barangay Santolan. Ginagawa namin ang aming trabaho. Pumoprotekta kami para manatiling kapayapaan dito sa lugar natin. Pero sa ginagawa ninyo, sinisiran ninyo ang aming trabaho. Ay, Chief, ha? Chief Berto? Alam namin yan, ha? Pero mismo, si Kapitana nagsabi sa amin na may relasyon kayo ni Lani. Si Kapitana? Hindi ho yun magagawa ni Kap. Kakasuhan kayo ni Kap niyan, Aling Karing. O, Mang Carlito pala. Punong barangay. Makakasuhan? Imposible. Mang Carlito, no one is above the law. No one is... ano daw? Mapa-opisyal man ng barangay o simpleng residente man, pwedeng panagutin sa batas. Kakasuhan ako? Mga kasama, sabihin nyo, sino nagsabi noon sa atin, ha? Sino? Si Kapitana po! Tinan mo, ang mga matatandang kasama ko na marites, sila ang magpapatunay na si Kapitana nagsabi. Clear? Bakit kami maniniwala? Siya nakakaalam ng gawi-gawi ng mga nasasakupan niya dito sa barangay natin. Siyempre, pag si Kapitana na nagsasalita, naniniwala na kami. Dahil hindi pwede magsalita si Kapitana na hindi totoo. Ay, si Kapitana Susana. Nasaan ba si Kapitana Susana? Bakit wala siya dito? Tawagin ninyo, patunayan sa amin na sa inyo si Kapitana nagsasabi din sa amin noon. Naintindihan mo ako? Ulitin ko. Patunayan namin sa inyo na si Kapitana nagsabi noon sa amin. Si Kapitana! Ano't nabanggit ang pangalan ko? Kapitana, yun po ang sinasabi nila. Sa inyo daw po nanggagaling ang mga maling impormasyon. Abat, kailangan ba lahat ng sasabihin ko dapat seryosohin? Masama bang magsabi base lang sa aking opinyon?
May karapatan tayong magsabi ng ating komento o opinyon, hindi ba? Pagkatapos ng pagkaharap ay hindi na lumabas ng bahay si Kapitana Susana. Inisip niya ang lahat ay lilipas din at makalilimutan din ng mga tao ang nangyari. Ha? Ikaw? Magandang gabi, Kapitana. Ay, anong oras na? Pasensya na, Celia. Pero sa ganitong oras, matutulog na ako. Mabuti naman po at maaga na kayong matutulog ngayon. Ha? Ay, Celia, pati ba naman ikaw? Nag-iisip ka rin ng masama sa akin? Ay, sus, hindi naman ako ganon. Alalahanin niyo pa rin na akong punong barangay ng Barangay Santolan. Hindi lang punong barangay, Kapitana. Ikaw rin ang punong marites ng barangay na to. Ha? Ay, hindi ko gusto yung lumalabas sa bibig mo, Celia. Baka nakakalimutan mo. Dayo ka lang sa lugar na to. Kayo din ang humusga sa aming mag-ina. Lalo na sa akin. Hindi ba, Kapitana? Ay, bakit? Wala ba akong karapatang pumuna o magsabi ng nasa loob ko? At saka, pero lang naman yun. Oh, wala akong pakialam kung anong paniniwala nyo. Ganyan nga, Kapitana. Tamang ginawa mo. Kilala mo ang lahat ng mga taong iyong nasasakupan. Tunay kang ang isang punong barangay. Pero ang masama, abusado ka sa iyong katungkulan. Oo, aswang ako. Ha? Pero nakahanda akong magbago at talikuran ng sumpa ng aking angkan. Ikaw ang salot sa lipunan. Dapat turuan ng leksyon ng mga katulad mo. Aswang ka? Sa lahat ng sinabi mo, Kapitana, diyan ka hindi nagkakamali. Ay, totoo ngang ang duda ko sa'yo. Aswang ka nga. Sa lahat ng sinabi ko. Ay, nako, tumama din ako. Tumama ako. Totoo ang sinasabi ko. Sasabihin ko to sa mga marites. Hindi lahat ng sinabi ko yaka-haka lang. Totoong aswang ka. Aswang! Kung may maniniwala pa sa'yo, Kapitana, Umahakbang ka papalapit sa akin. Huwag kang lumapit. Hindi mo ako masasaktan. Kapitana ako. Ako ang punong barangay ng Barangay Santolan. Celia, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit! hindi kita sasaktan, Kapitana. Sarili mong konsensya ang mismong uusig sa mga ginawa mo. Bakit nag-iiba ang itsura mo? Aswang ka nga! May aswang pa! May aswang sa Barangay Santolan! Sige, Kapitana! Ipagkalat mo ang aswang ako! Dahil yan ang totoo! Huwag mo ko hawakan! Huwag mo ko hawakan! Aswang! 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 Kinaumagahan ay tahimik ang lahat. Walang sinuman ang nakaalam sa nangyari sa loob ng bahay ni Kapitana. Nagulantang ang lahat sa pagdating ng mga ambulansya. Chip, anong nangyari? Bakit sinakay sa ambulansya si Cap? Wala pang nilalabas na statement ang pamilya niya. Pero wala dyan ang pamilya niya. Yung tagalinis lang ang kasama niya dyan sa bahay. Pero uwian yun, di ba? Nadatnan daw ng tagalinis si Kapitana. Nakatulog sa semento ko sa hiyag. Nagigisingin daw niya, ibiglang ay itong nagsisisigaw. Tawa ng tawat. Nako, ayoko na magsalita at baka ipatawag na naman ako sa barangay hall. Chip, anong nangyari kay Kapitana? Baka masyado siyang naapektuhan sa nangyari. Siya ang itinuturo ng mga kababaihan. Alam ni Kapitana ang kahihinatnan niya sa ginawa niyang pagsisimula ng gulo sa barangay. Siguro, hindi na kinaya ang kanyang isipan. Nawala sa sarili niyang katinuan si Kapitana? Malamang, gano'n na nga. Dadalhin daw si Kapitana sa mental hospital para may patingin. Kagawad, kailan ho siya babalik? Paano po ang barangay? Sino hong papalit habang wala si Kapitana? Nagpatawag na ako ng emergency meeting. Kung wala pa si Kapitana, ang top-notcher na kagawad ang uupo sa pwesto niya. Sayang talaga. Sana noon pa na-realize ni Kapitana mga ginagawa niya. Pero kahit wala si Cap, tuloy ang trabaho natin.
Tama ka, Chief. Tuloy ang serbisyo. Tuloy ang pagsisilbi sa Barangay Santolan. Mabuhay ang Santolan! Naging confidential ang totoong katayuan ni Kapitana. Wala nang usap-usapan tungkol sa tunay niyang sitwasyon. Tahimik na rin ang mga Marites. Pakiramdam nila'y naging bahagi din sila ng nangyari sa kanilang Kapitana. Patay na. Magagalit nito si